Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, September 4, 2025. Huling araw ng aming trabaho kasi bukas, Biyernes ay walang pasok at holiday dito sa aming lugar. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ayon kay San Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun ang ating mabuting balita na nabasa ngayong araw na ito. Ang unang sinabi dito, kung mapapansin natin yung binasa natin kahapon, ay tungkol sa pagpapagaling doon sa biyenan ni Simon. At pagkatapos nun ay marami pang pinagaling ang ating Panginoon. At pagkatapos ay marami ding mga nagpalayas din siya ng mga demonyo sa mga inaalihan ng mga demonyo. At malamang meron ng idea si Simon kung sino si Jesus sa pamagitan ng kanyang mga pangaral at kanyang mga kababalaghan na ginawa. At dito, sinabi dito sa ating nabasa, mayroong dalawang bangka na nandun sa may baybayin. At ang pinili ng ating Panginoong Jesus ay ang bangka ni Simon. Ito ay isang patunay lamang kasi ang ating simbahan ay itatatag ng ating Panginoon kay Pedro. Kaya itong bangka ay parang isang simbolo din na ito yung pinakaluklukan ng ating Panginoon. At itong si Simon ay ang unang alagad na tinawag ng ating Panginoon. At siya rin ang naging unang Santo Papa nating mga
Katoliko. Ayun, at dito sabi ni si Jesus pagkatapos niyang magsalita, mangaral sa mga tao, sinabi niya kay Simon na ihagis niya ang kanilang lambat doon sa malalim. Ibig sabihin ay, pero nagreklamo parang nagpaliwanag si Simon na magdamag na silang nagtrabaho pero wala silang nahuli. Pero sabi ni Simon Pedro na dahil sa salita mo o dahil sinabi mo ay gagawin ko. Parang katulad din yan sa ating buhay na nagawa na natin ang lahat-lahat at halos hindi na tayo magkanda ugaga o kaya hirap na tayo sa buhay pero walang nangyayari sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ihagis mo ang lambat doon sa medyo malalim. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa atin na yung medyo ipalalimin pa natin ang ating pagkaunawa sa buhay natin, kung ano ba ang buhay talaga natin, at sundin natin ang kalooban ng Diyos, hindi lamang ang kalooban natin. Katulad ni Pedro na sinabi ni Pedro na dahil sinabi niyo yun ay gagawin ko. Ganon din naman tayo, pag sinabi ng Panginoon na ganito ang ipagawa sa atin ay magandang gawin din natin. Ano ba ang kalooban ng ating Panginoon sa atin? Kay Pedro, nung tinawag sila ng Panginoon, pagkatapos nilang makita ang himala na nangyari dahil sa napakaraming isda na nahuli, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Kristo. Dahil ang katulad ni Pedro, ni Simon ay ang mga kaparian natin ngayon dahil siya ang unang Pope natin noon. At ang kalooban ng Panginoon sa kanila ay sumunod, iwan ang lahat-lahat. Kaya ang ating mga kaparian ay iniiwan nila lahat, hindi sila aasawa. Ang responsibilidad nila o priorities sa buhay ay ang lahat ng tao, yun ang magiging anak nila at yun ang ipapastol nila. Kumbaga sila ang mangingisda ng mga tao. At tayo namang may mga pamilya, ano naman ang kalooban ng ating Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya. Gawin natin siyang sentro ng ating buhay. Gawin nating sentro ng ating relasyon sa ating asawa. So dapat nasa sentro siya ng ating buhay. At wag nating pababayaan ang ating pamilya dahil yun yung kalooban ng Diyos na suportahan natin ang ating pamilya. Dahil kung ang pari, ang responsibilidad niya ay ang mga laiko o mga parishioner at siya ang tagapag-alaga ng kanilang spiritual na buhay, tayo din namang may mga pamilya, ang unang responsibility natin ay ang ating mga asawa at mga anak na dapat suportahan natin. At laging dapat nasa gitna si Kristo. Kaya kung ikaw ay isang lalaki, padre de pamilya, at ikaw yung unang nakakakilala sa Panginoon, isang responsibilidad nating lalaki ay akayin din ang ating pamilya na makakilala sa ating Panginoon. Ganon din ang ating anak, ipakilala din natin ang ating Panginoon sa kanila. At syempre,
lahat ng pangangailangan ng ating pamilya mula sa pagkain, bahay at edukasyon ng ating mga anak. Yun ang pangunahing responsibilidad din natin. Ganon din naman ang ating asawa, ang mga babae, meron din silang responsibilidad sa ating mga lalaki. Yun ang kalooban ng bawat isa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa tingin ko, yan ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Kung di ka makakalimutan sa 35 or 37 na mga miracle na ginawa si Jesus at marami pang iba, ito yung parang panglima na ginawa na himala ng Panginoon. At kung mapapansin natin dito, nung makita ni Simon Pedro na napakarami ng nahuli nila, nakita niya kung gaano makapangyarihan ng ating Panginoon at kung paanong napakabanal ng ating Panginoon at nagagawa niya ang mga ganong bagay na tanging Diyos lamang ang nakakagawa at nanggilalas sila lahat, na amaze sila. Kaya ganon na lamang ang reaksyon ni Simon na sabi niya, nakita niya kung gaano siya makasalanan. Sabi niya, layuan mo ako o kaya wag mo akong lapitan dahil napakarumi ko at napakalaki ng aking kasalanan. Ngayon, kung ganyan ang sitwasyon natin sa buhay natin, kung dumating man ang Diyos at nagpakilala sa atin ang Diyos at nakita nating hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan, tandaan natin itong sinabi ng ating Panginoon kay Simon Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Sabi niya, huwag kayong matakot. Dahil kung tutuusin, kung sino pa ang pinakamasamang tao at kapag nagbalik loob ito sa Panginoon, kabaliktaran naman ang kalalabasan nun. Sila din ang pinakabanal na tao kasi pwedeng pagbaliktarin ng Panginoon yun. Yan yung kadalasan kung sino pa yung napakasamang tao, sila pa yung napakabuti kapag tinalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Medyo mahaba-haba na po. Yun lamang po sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sana meron kayong napulot. Pagpalain po tayong lahat. God bless.